Magsimula tayo sa kaibuturan ng isang kumikislap na lawa. Sa ilalim ng kalmadong tubig, may isang dambuhalang nilalang na natutulog, isang nilalang na may napakalakas na puwersa at sinaunang presensya. Pagkatapos, sa mababang ugong ng kanyang tinig, bumulong siya sa sarili. Ako si Baibong, hari ng kagubatan. Hindi ko maalala kung kailan o saan ako ipinanganak, o kung paano ako napunta rito. Wala nang natitira sa aking alaala. At sa totoo lang, nais ko lang manatili mag-isa ng ganito habang buhay. Tahimik ang lawa, tahimik ang kagubatan. Para bang iginagalang ng buong paligid ang kanyang kagustuhan ng pag-iisa. Pero hindi nagtatagal ang kapayapaan na iyon. Makaraan ng ilang sandali, nayanig ang katahimikan ng kagubatan ng sumulpat si Lloyd. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Lloyd at ng makapangyarihang nilalang, ang hari ng kagubatan. Umuugong ang mga alon, yumanig ang mga puno, hanggang sa biglang lumipad si Lloyd pataas, may hawak na kakaibang bagay sa kanyang kamay. Isang misteryosong pil, isang gamot na kayang magpaliit ng anumang mahiwagang nilalang. Hindi nag-aksaya ng oras si Lloyd. Inihagis niya ito papunta sa nilalang. Tumama ang pil direkta sa bunganga ng halimaw, at sa kasunod na sandali. Mabilis na lumiit ang dambuhalang katawan ni Baibong. Paunti-unti, hanggang sa kasinliit na lamang siya ng isang daga. Ang dating ipinagmamalaking hari ng kagubatan ay nakatitig ngayon sa sarili niyang refleksyon sa tubig, lubos na napahiya. Lintik yan, ungol niya ng may inis. Ano bang problema ng hangal na iyon? Sinabi ko nang ayokong makihalubilo kanino man. Ngunit habang nagrereklamo si Baibong, may tumawag ng pansin niya. Isang maganda at maamong babaeng hayop, si Belle, isa sa mga summon ni Lloyd. Sa sandaling makita niya ito, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Uminit ang kanyang pisngi, may kakaibang damdamin na sumiklab sa kanyang dibdib. Pag-ibig sa unang tingin. Ang dating makapangyarihang hari, na ngayon ay kasinliit ng daga, ay tuluyang nabighani. Lumipas ang panahon. Ang nilalang na ngayon tinatawag na Baibong ay nakahiga sa isang tahimik na sulok, nakasimangot habang nagbubunganga. Nakisali lang ako dahil masyadong mabait si Belle para baliwalain. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko papatulan ang lahat ng kalokohang to. Di nagtagal, dumating ang dalawa pang maliit na summon ni Lloyd. Si Hippo, kulay dilaw at masigla. At si Pipi din, isang masayahing nilalang na may dalang malaking bola, kasing laki ng football. Nagtaas ng kamay si Pipi din, masiglang kumaway. Hoy, marunong ka bang maglaro ng bola? Tara, laro tayo. Umismit si Baibong, umiwas ng tingin. Sinabi ko na, ayokong makihalubilo, lumayas ka. Pero ngumiti lang si Pipi din, at bigla niyang inihagis ang bola diretso kay Baibong. Nasaluyo ni Baibong ng madali, at walang pag-aalinlangan, ibinato niya pabalik. Direktang tumama ang bola sa mukha ni Pipi din. Ayan, tama na, umalis na kayo, malamig na sambit ni Baibong. Napakamot si Pipi din, namumuro ang pisngi sa inis. Hoy, sandali lang. Dahan-dahang lumingon muli si Baibong. Ano pa, nakakainis ka na, hindi pa siya tapos magsalita. Tumama ang bola pabalik sa kanya, direkta sa bibig. Tumindig si Pipi din ng mayabang. Ganyan pala, ginagantihan mo ang kabutihan ng kasamaan. Sige, humanda ka. Napangisi si Baibong. Ha, gusto mo akong hamanin. Sige, subukan mo. At doon nagsimula ang tensyon. Maliit man sila, para lamang dalawang daga, nagtagpo ang kanilang mga titig, puno ng apoy ng tunggalian. At pagkatapos, nagsugod sila, maliit na kamaong lumilipad. Tumama ang unang suntok ni Pipi din. Sumagot si Baibong. Walang umaatres, lumundag si Pipi din sa ibabaw ni Baibong, pinaghahampas siya ng sunod-sunod. Gamulong sila sa lupa, nag-aaway na parang dalawang nagwawalang hamster. Sa hindi kalayuan, si Lloyd at Byron ay kalmadong nag-uusap tungkol sa plano ng konstruksyon. Hanggang mapatingin sila, tahimik silang napako sa eksena ng dalawang maliit na hayop na naggugulungan sa damuhan, nagpupumiglas, nagsisigawan. Walang nagsalita, lumipas ang oras, pagkatapos ng buong araw na walang tigil na laban, sabay silang bumagsak sa lupa, hingal, nakahiga, nakatingala sa lumalamlam na kalangitan. Sandaling katahimikan, pagkatapos, mahina ngunit totoo. Hindi ka masama, baguhan, mahinang sabi ni Baibong. Ilang libong taon na mula nang gumalaw ako ng ganito. Ngumisi si Pipi din, may pasa sa mukha pero proud. Ikaw ang una na hindi umurong matapos tamaan ng Plum Blossom Barrage. Ulitin natin minsan. Nagkatitigan sila, dahan-dahang tinaas ang kamao. Fist bump, hi, buwisit, buntong hininga ni Baibong. Sa huli, naging magkaibigan pa tayo. Mahinang ngiti sa magkabilang panig. Paggalang, hindi nagalit, nagbago ang eksena. Dumating ang dilim, nagmulat si Baibong, mag-isa. Sa malamig na lupang hindi niya kilala. Nasaan ako? Bakit mag-isa na naman ako? Mahina niyang tanong. Biglang may tinig mula sa malayo. Paglingon niya, isang lumulutang na isla,
At doon sila Pipiden, Bell, at Hippo. Umiiyak, kumakaway, umiiyak ng may pangungulila. Habang tinatawag siya, lumaki ang mga mata ni Baibong sa matinding takot. Nagsimula siyang tumakbo. Ha, saan kayo pupunta? Sandali, saan kayo lahat papunta? Habang tumatakbo siya, ang lumulutang na isla ay palayo ng palayo. Hindi, huwag ninyo akong iwan. Pakiusap, bumalik kayo. Kumakaripis siya, pilit hinahabol ang mga nawawala, umiiyak, nagsusumigaw, desperado. Huwag ninyo akong iwan mag-isa, pakiusap. Ngunit gaano man siya kabilis, lalo lamang silang lumalayo. Gulat siyang napabangon, hingal na hingal. Panaginip lang pala. Napatingin siya sa paligid, at gumaan ang dibdib niya. Nandoon sina Pipiden, Hippo, at Bell, mahimbing na natutulog ng magkakatabi. Si Lloyd naman ay nasa malapit, nanginginig sa lamig. Mahinang natawa si Baibong at umiling. Mga hangal na tao, pag-ulong niyang sabi, may maliit na ngiti sa labi. Lumapit siya sa tabi ng kanyang mga kasama, humiga, at dahan-daang pumikit. Natulog siyang may katahimikan. Ang dating maipagmamalaking hari ng kagubatan, ngayon ay natutulog na may mga kaibigan sa piling niya. Nagpalit ang tagpo, isang payapang lambak sa bundok. Magkasamang nakatayo sina Lloyd at Xavier, tinitignan ang paligid, nang biglang. Umuga ang himpapawid. Isang napakalaking anino ang tumabon sa lupa. Malalaking pakpak, sapat para takpan ng araw, ang bumaba mula sa kalangitan. Umiling ang lupa nang lumapag ang isang higanting dragon, malamig ang aura, nagyayelo ang hangin sa paligid. Napatigil sina Lloyd at Xavier, nanlaki ang mga mata. Mabigat, malalim, at umuugong ang tinig ng dragon. Ikaw ba ang lumamon sa puso ng taglamig? Ikaw ba ang gumamit ng kapangyarihan at pinahinto ang agos ng oras? Isauli mo iyon. Parang kulog ang bawat salita na bumabalot sa buong lambak. Napatras si Lloyd, dahan-dahan. Mula sa loob ng kanyang Amerikana, may lumitaw na maliit na ulo. Si Baibong, kasinliit pa rin ng isang daga. Nilingon niya ang napakalaking dragon. Ice Dragon, mahinang bulong niya. At biglang may larawan na kumislap sa isip niya. Isang maliit na dragon, kulay bughaw. Pagkatapos ay naglaho rin iyon agad. Ha, ano yun? Bulong niya, naguguluhan. Kalaunan, kumalma ang tensyon. Nagliwanag ang anyo ng dambuhalang dragon, at sa isang kisap mata, naging tao ito. Siya si Verkesh, ang makapangyarihang dragon sa anyong tao. Sinusubukan ko lang ang dimensional travel, aniya ni Verkesh, parang wala lang. Nagpadala ako ng kung ano-ano sa iba't ibang mundo, naalala ko rin na ipinadala ko si Kiaura, saan nga ba iyon? Sumipol siya, at napakuyom sa alaala. Oo, sa Solo. Napakunot ang noo ni Lloyd. Ngumiti si Verkesh at napatingin sa Amerikana ni Lloyd, kung saan may dalawang maliit na kumikislap na mata na nakasilip. Bakit, maliit na nilalang? May problema ba sa mukha ko? Biro niya. Naningkit ang mata ni Baibong, tinitigan si Verkesh. Kakaiba, bakit parang pamilyar ang mukhang ito? Nagpalit muli ang tagpo, sa kaharian ng Demon Lord. Isang malawak at mahiwagang lupain, tahimik pero tila puno ng nakatagong lakas. Sakay ng isang dragon, magkatabi sina Lloyd at Artanes, lumilipad sa taas ng mababangis na tanawin. Humampas ang hangin, may dalang bulong ng mahika. Lumingon si Artanes kay Lloyd, may payapang ngiti. Mukhang marami kang tanong na hindi mo pa inilalabas, sabi niya. Maari ka bang tumingin sandali sa kanan? Napakunot si Lloyd. Ha, sa kanan. Paglingon niya, napatigil siya. Isang napakalaking bundok, at nakaukit roon ang napakalaking demonic figure, sobrang detalyado na parang buhay. Wow! Ano yan? Nakakatakot, bulalas niya. Mula sa loob ng Amerikana, muli uling sumilip si Baibong. Lumiwanag ang kanyang mata. Isang alaala ang biglang sumalpok sa isip niya. Isang mukha, pamilyar, ngunit malabo, malapit pero parang napakalayo. Nanikip ang dibdib niya. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napansin ito ni Pipiden, na nasa tabi niya. Hoy, Baibong, ayos ka lang ba? Mabilis na pinunasan ni Baibong ang kanyang luha. Wala to. Pero sa loob niya, lumalabo ang mga alaala. May mga mukha na nawala na sa alaala ko. Bakit bumabalik sila ngayon? Tumingin siya kay Artanes, at sa isang iglap may isa pang mukha na tumapat sa kanya. Isang mukha mula sa ibang panahon. Masakit, malalim, tila may isang napakahalagang bagay na matagal nang nawala at sinusubukang bumalik. Hindi niya napigilan ang luha. Lumapit siya kay Pipiden, at niyakap itong mahigpit. Ayoko nang mawalay sa sinuman, kahit kailan. Tahimik na hinaplos ni Pipiden ang likod niya. Walang salita, ngunit puno ng init at pangunawa. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.